natin si Dr. Ramon Estrada, napakagaling na surgeon, doctor sa Makati Medical Center, Manila Doctors Hospital, past president ng Philippine Society of Colon and Rectal Surgery, head siya sa Makati Med ng section of colorectal surgery. So talagang napakagaling ni Dr. Estrada, like ko sinasabi, basta kamag-anak ko, nanay ko, kapatid ko, kami lahat nagpapacheck kay Dr. Estrada. Sir, maganda wag niyo na lang sabihin yung mga sakit namin. Pero may connection sa colon and something and sa halos marami may almoranas eh. Sir, colon cancer, dumadami ba sa Pilipinas? Oo eh. Dati, nung nag-umpisa ako, number 5 siya sa ranking. Ngayon, number 3 na. So, colon cancer? Colorectal cancer, yung colon at rectum, dumadami talaga. So, in 25 years time, from number 5 rank, naging number 3 rank na siya sa mga cancer na meron tayo sa Pilipinas. At hindi lang ito sa Pilipinas, worldwide. Ano dahilan nito? Sa tingin ko sa pagkain ng ng karne. Karne talaga. Malaking bagay ang kinakain natin. Lahat fast foods, lahat karne. At sa tingin ko, mukhang yung stress din natin na dadama araw-araw, nakakatulong sa sa cancer na to. Yes. May nagtatanong about colonoscopy. Anong klaseng test ang maganda para sa colon cancer? O yung mga stool occult blood ba? Sa ating nalalaman, ang colonoscopy ay ginagawa pag age 50. Ito yung mga taong walang nararamdaman, walang history ng colon cancer sa pamilya, walang pagdudugo. Kailangan maggawa ng screening colonoscopy or surveillance colonoscopy. Ibig sabihin nito, wala ka pa nararamdaman, maisilip. Dahil alam natin, ang colon cancer nagde-develop at this age, 50 pataas. Okay? Ngayon, kung sa pamilya meron namang colon cancer na sa bata, ang ano doon is 10 years before nagkaroon ng colon cancer yung kamag-anak. So, kung sabihin natin 45 years old nagkaroon ng colon cancer yung kamag-anak, at age 35, dapat mag-colonoscopy ka na. Yes. Mabilis ba kumalat itong colon cancer? Nag-uumpisa itong colon cancer as a polyp. Nag-uumpisa ito as a polyp. Mula sa polyp, eventually, lumalaki siya into a cancer. And it takes around 5 to 10 years from the polyp to the cancer. Kaya nga, ang ma-screen kayo. Kasi kung polyp pa lang yan ay tinatanggal ng pagsunog o ng snare, tapos na. Hindi na siya magiging cancer. So, pagka meron nakitang polyp, dapat matanggal kagad yan. So, mainly yung pagkain tsaka yung screening, ito talaga yung nagiging factors. Tapos, pag-ooperahan, sino ooperahan? Anong klase yung mga operations? Number 1 is kung cancer na talaga siya. Sabihin natin, cancer na siya. At on general, tinatanggal yung bukol na yan. Ngayon, kung nakikitang may kalat na siya sa ibang parte ng katawan, meron na sa atay, meron na sa baga, at hindi naman nagbabara yung bukol, yun, ginagamot ng chemotherapy. Kayo rin nagki-chemotherapy minsan? Pagka walang pantustos yung pasyente. Pag walang pera yung pasyente, ikaw nagki-chemotherapy. Ginagawa ko na kasi naaawa rin ako sa pasyente. Ngayon, kung meron naman pantustos, sinasabi ko, pumunta na kayo sa specialista doon para... Si Sir napakagaling. Kahit high blood, cholesterol, ginagamot niya. Kaya ni Sir, tatalunin pa ako. Yan. Sir, meron ako pinapakita dito ang pictures on colon cancer. Okay. Baka pwede niyo i-describe. Gusto niyo, ito ba yung mga stages? So makikita mo ang nangyayari sa
sa colon cancer, nag-uumpisa yan sa pinaka-lining. So, yung pinaka-lining ng ating bituka, ito yung lining ng bituka, no? Diyan nag-uumpisa ang cancer. Yung cancer na yan, lumalabas. Lumalabas siya, and eventually pupunta yan sa kulani. Kaya nga, pagka inoperahan namin yan, pati yung kulani, tinatanggal namin. So, may kulani yan. Yung kulani na yan, kailangan tanggalin para ma-stage natin yung cancer. Ano ba mga stages ng cancer, sir? Well, yung stage ng cancer sa ngayon, the usual apat ang stage. Stage 1, nasa loob pa ng nasa lining pa lang. Stage 2, pagka sa outer portion na ng lining. Stage 3, pag pumunta na sa kulani. At stage 4, pag nakalat na sa atay, pagka kumalat sa baga, at pagka kumalat sa ibang parte, stage 4 na yan. Ano dyan ang inooperahan? Anong stage, sir? Ngayon, kung colon ang pinag-uusapan, from stage 1 to stage 3, dapat operahan. Stage 1 to stage 3? Yes. Ang stage 4, inooperahan pa rin kung merong simptoma, kagaya ng pagdudugo, nag-produce ng anemia, o kung nagkakaroon ng pagbabara. Kailangan gawa natin ng paraan yan. Tapos, ngayon, yes. ang pagkakaiba is tingnan natin yung ating bituka, yung ating colon, to. Okay? Bumababa yan, nagiging rectum. Yung rectum na yan, yung lower portion na yan, masikip yung lugar na yan pagka inooperahan. Kaya, ini-stage namin maigi. Kung maaga pa, pag stage 1, usually, inooperahan na namin. Stage 2, pwedeng opera o binibigyan namin ng chemo at radiation muna. Stage 3, usually chemo and radiation. And then surgery. Okay? So, itong lugar na to, sa mababang lugar na to, maganda kung mabigyan ng chemo at radiation before the surgery. Para mas maliit muna. Ang dahilan nun, yung unang pagsusuri 20 years ago, madalas ang recurrence o yung ulit. Ngayon, kung tama yung trabaho mo, hindi naman ganun kataas ang recurrence yan eh. But kung may radiation ka, mas nababawasan pa. So, yung chemo na binibigay dyan, tableta lang, tapos radiation for 28 days. Tapos operahan. Tapos operahan mga 8 to 10 weeks after the... Anong ginagawa ng chemo and radiation? Bakit napipigilan yung pagbalik ng cancer? Okay. Yung radiation, ang ginagawa ng radiation yan, pinapaliit yung bukol. So, in 85% of the time, lumiit yung bukol. Kung minsan, nawawala totally yung bukol. Okay? Now, yung chemo, pag yung chemo na binibigay sa rectal cancer, akibat lang, nakakatulong lang para maging sensitive. Mas maging sensitive yung radiation. So, yun yung chemo na binibigay. Itong tinuturo nyo, sir, na strategy, lahat ng doktor, ito ang strategy? Well, or medyo ito kakaiba or style nila? This is worldwide accepted. Ito, so, kumbaga sa ito yung international standard. So, ito rin ang ginagawa ko. Ngayon, kung napakaaga pa ng cancer, kung minsan, tinatanggal lang namin dun sa puwet lang. Dito sa loob ng rectum, pag napakalit yung bukol, doon natin tinatanggal. Ang problema, bihira ang makakita ka ng maliit na bukol na pwede mong tanggalin. Bakit, sir? Walang sintomas. Bakit po inabot na ng paglaki? Number 1, walang simptoma. Number 2 is hindi nga na colonoscopy. So, medyo lumaki na. Kaya hindi nakukuha natin, medyo late na. So, most ng cancer na nakukuha namin dito is usually between stage 2, most of them are stage 3 up to stage 4. Yung stage 1, 5%, baka less pa. Bihira. Ano advice nyo, sir, sa mga kababayan nating natatakot magpa-opera, magpa-check up, sabi nila cancer na, wala nang pag-asa, o maganda ba yung long term nito? Kung na-operahan at paayos naman yung operasyon at malinis yun ang paggawa, relatively fair ang prognosis nito. Ibig sabihin, maganda
nangyayari sa pasyente. On general, the average, kahit walang chemo, walang 50% at least ang nagsusurvive. But kung may chemo at may radiation at may magandang surgery na nagagawa, mataas ang success. May chance din bumabalik. May chance. Parati ko sinasabi sa pasyente yan. Hindi ko sinasabi na walang chance. Kaya nga, importante is pagka-opera o pagka ginamot ang pasyente, kailangan mag-follow up sa doktor. Dahil yung pag-follow up, kung bumalik, mahuli mo na may magagawa ka pa. Hindi yung wala ka na magagawa. Tapos yung sa pagkain nila, babaguhin na nila talaga. Well, yung sa pagkain, ang sinasabi ko nga sa ating mga pasyente, mula sa pagkabata, maturuan na. Kasi pag matanda na. Pag matanda na, nandiyan na yung insult Nandiyan na yung nasira na yung genes mo. Kaya mas maganda, habang bata, ano ba yung ibig sabihin? Sabi ko, hindi ba, sarap-sarap, kumakain ka ng adobo, lalagyan mo ng langis yan, lalagyan mo ng lahat ng... yun ang mga dapat natin i-avoid. Sir, another topic na Sir, tanong ko lang. Yes. Yung may nagtanong lang, sigmoid cancer. Okay. Ano pong pagkakain? Saan po yun? Okay. Ang sigmoid dito, kasi letter S siya Yun. So, yung letter S na yan, mas madaling operahan yan. Ito medyo mahirap-hirap operahan kasi nasa baba ito. Makipot ang lugar na yan, kaya medyo mahirap-hirap operahan yan. Paano, sir, pag-alaga ng colostomy? Ano ba yung colostomy? Yung colostomy, nangyayari pagka nilalabas natin yung bituka. So, any portion ng malaking bituka, ang tawag dyan, colostomy. Ostomy, ilalabas mo yung bituka na yan. Bakit nilalabas yung bituka? Pwedeng dahil nag-opera ka dito sa rectum, nag-radiate ka. So, gusto mo pahilumin muna ito and then eventually ibabalik mo. But kung titignan nyo rin yung track record ng doktor, kung lahat naman kinokolostomy, may problema. But hindi ko naman sinasabing... Sir, ano nga yun? Parang hindi ko ata naintindihan yun. Naintindihan ko, pero... Opo nga. Meron lahat na colostomy. Okay. Pero may alam ako, ba't sa inyo hindi na colostomy? Yung sa inyo, sir, yung isang patient ko, ganyang kalaki yung natanggal. Walang colostomy. Sabi ko, ang galing nga. Paano nyo ginawa yun, sir? Na hindi na colostomy, ang laki-laki nung isang palanggana. Hindi naman nakukuha sa Yung importante dyan, kung sabihin natin, barado talaga yung bukol, namamaga, mas maganda siguro i-colostomy yan. Kaya lang, nasa ngayon nasa judgment ng doktor. Experience, judgment. So, mahirap magsabi na may colostomy yung pasyente. Dapat itanong nyo sa doktor, bakit na-colostomy siya? Pwede ba ibalik yung colostomy? Pwede. Like, this week, meron akong isang pasyente na binalik. Actually, dalawang binalik ko this week. Yung isa, may tinatawag na diverticulitis o namaga yung bituka, pumutok yung bituka. So, nilabas muna itong portion na to, niresect yung pinutol yung lugar na yan at sinara. Ngayon, ang ginawa is, dinugtong kuli. Yung isa naman, na barel yung pasyente. Itong pasyente ito na barel, marami akong pagkatapos ng pagkabarel, nilipat sa aming hospital. Pagdating sa amin, yung kanyang mga dumi, yung tinatawag na sukos o laman ng maliit na bituka, lahat nagkalat. So, inoperahan ko ulit. May colostomy na siya. Sir, shifting on another topic, ito yung maraming may almoranas talaga. Ito talaga malaking problema ng kababayan natin. Yes. Ano ba yung almoranas? Ano bang cause nito? Okay. Ang nangyayari kasi is kung titignan natin, meron tayong normal, no? So lahat tayo may normal na ugat. May normal tayong ugat dito. Ayun, yung ugat na yan, palibot na yan ng puwet.
Yung ugat na yan, importante para pag lumalabas ang dumi, nag-a-act siya ng cushion. So pag lumalabas ang dumi, nagkukusyon siya sa muscles natin dito. Kung nasusugatan natin yung cushion na yan sa pamamagitan ng matigas na dumi, nagdudugo yan. So pag nagdugo yan, sa umpisa, kakaroon tayo ng bleeding internal hemorrhoid. So ito ang internal sa loob. Ito yung external, yung sa labas. Itong lugar na to, ang presentation nito pagdurugo, bleeding. Ito, pag nandito almoranas, ang presentation nito may nakakapakang bukol na masakit. Ano ang mas hindi mapeligro? Yung internal? Mas maganda yung external na sa labas? Actually, parehong hindi naman peligro yan. Ang iba, ang madalas na nagkakaproblema is yung may tinatawag tayong fissure. Meron palang sugat yung pasyente, tapos sasabihin niya may almoranas. Ang problema kasi, marami sa ating mga doktor, lahat ng problema sa puwet, almoranas. Kahit may fissure siya, may fistula siya, almoranas pa rin kasi yan ang madalas. But mas maganda kung may umpisa pa lang yung problema, mapunta sa tamang doktor at mapayuhan. Ang number one dyan is, nasabi ko, kailangan mag-lifestyle change. Kumain ng maraming gulay, kumain maraming prutas, avoid ng nagpapatigas. Sabihin mo, mansanas, nagpapatigas. Saging, nagpapatigas. Marami masyadong karne, nagpapatigas ng dumi. Guava, So, kung kakain ka lang ng orange sa isang araw, merong pinya, makakatulong yan sa iyong pagdumi. So, kung malambot yung dumi mo at hindi masasaktan itong lugar na ito. Kaya lang, kung yung dumi mo napakatigas, isipin mo na lang, parang bibig mo, lagyan mo ng matigas ng bato, ganun din, masusugatan ito, tutubo yan. Meron bang gamot na pinapahid o nilalagay na suppository para dito? Makakatulong ba, sir? Well, yung suppository, kung lalagyan ng pampadulas, kagaya ng glycerin, baka makatulong. Kaya lang, yung ibang suppository, yung sabihin natin, may nilalagay na suppository tayo. Kung titignan mo, pag pinasukan mo yung suppository dito, pagkatapos yan, aakit yung suppository. So, wala nang epekto yun. So, in general, yung suppository hindi nakakatulong. Ang nakakatulong dito, kumain ng maraming gulay, uminom ng maraming tubig, at para madali ang paglabas ng dumi. Sa pag-iri, sir, meron kayong tip? Yung pag-iri, ibig sabihin, matigas masyado yung dumi mo, iiri ka. Kaya, hindi rin maganda yung sobrang tigas ng dumi. Ang sabi ko nga sa pasyente, ang nakakatulong is may posisyon rin sa pagdumi ng pasyente. Anong posisyon? Kung minsan kasi yung pinaka-angle natin ng ating anus at ng rectum, masyadong acute yung angle. So, ang nangyayari is kung maipapadiretso mo yung angle na yan, makakatulong. So, sinasabi ko sa pasyente, kung minsan lagyan nila ng maliit na bangko. O kahit yung yellow pages, yung pinaglumaan na yellow pages, ilagay sa ilalim ng paa. Tapos mag-lean ka ng forward habang dumudumi ka. So, yun makakatulong. Paano, sir? May bangko? Kung lalagyan mo ng bangko yung iyong paa, so nakataas ng konti yung iyong tuhod, habang nasa... nakataas konti. Siguro mga 4 inches o 3 inches. Tapos naka-forward ka habang dumudumi. Mas nakakatulong yan. Mas hindi masusugat. Mas madaling lumabas. Bakit, sir? Meron tayong angle diyan eh. Yung pressure? Yung pressure. Meron tayong tinatawag na angle dun sa ating labasan ng dumi. Pagka naayos mo yung angle na yun, in that position, mas madaling ilabas. Mas diretso. Mas hindi sasabit. Mas hindi sumasabit. Ngayon, kahit, ang problema is kung sobra naman tigas ang dumi, kahit anong angle yan, sabit pa rin. Masubukan nga yung angle na yan.
So, paano yung iba naka-squat? Katalong ko, okay din? Yung- O sobra naman yung angle ng squat? Well, ang sabi ko nga, meron kasi ako na-operahan dati, di ko maintindihan. Bakit nung na-operahan ko, na ang Almoranas, hindi pa kadumi? Oo. 4 na araw na, hindi makadumi. So, pumunta sa akin, na-discover ko, nakakadumi lang siya pag nagsasquat. So, sabi ko, di ko naman, so, Okay lang yan. Okay lang yan. At doon nag-squat siya, biglang lumabas ang dumi. Ibig sabihin, nakasanayan na niya yun. So, iba-iba ang... So, ang gamutan doon sa anal fissure, yung parang may hiwa sa puwet na okay. napakasakit, pareho din, ganun din. Okay, ganito ang nangyayari dyan. Yung anal fissure, nami-misdiagnose yan as hemorrhoids. Well, in fact, meron lang sugat, may punit, merong ulcer na nangyayari dyan. So, ang number 1 dyan is palambutin mo yung dumi mo. Yung dumi, hindi dapat naman na basa. Dapat yan buo na malambot. So, kakain maraming gulay, kakain maraming prutas, yung mga bawal, saging, meron na ako mnemonic yan, BAG, banana, apple, guava. Tanggalin mo yung tatlong yan, makakatulong yan. BAG, banana, apple, guava, lagay mo sa bag at itapon mo. Okay. Tapos, doon sa anal fissure, yun yung masakit. Pag naoperahan, sir, sa Almoranas, kailan inooperahan? At yung iba parang meron bang complication na hindi na daw mapigilan yung pagdumi? Di ba? May ganoon. Yung complication of hindi mapigilan yung pagdumi, Pagka-opera ng Almoranas, hindi dapat nangyayari yun. ano nangyayari doon? Naputol yung muscle. Pwede sa umpisa, siyempre, pwede pang namamaga yung lugar. Pwedeng yung pamigil, hindi pa perfect. Hindi pa, but in a few weeks, dapat yan mag-normalize. But yung totally na mawala, yung muscle niya, naputol ng gumawa sa kanya. Ngayon, yung fissure, kung conservative management lang yan. Ibig sabihin, tubig, diet gagaling ng kusa. Malaking chance ang gumaling yan. Kung hindi talaga gumaling, yun, inooperahan din. So, but iba yung operasyon nun kesa sa Almoranas. Sa Almoranas, anong ginagawang operation? Kailan inooperahan yung mga nakausli na mga... Okay. Sa akin, sinasabi ko ano bang simptoma mo at ano bang nararamdaman mo. Kung napakalalaki na Almoranas, yung lumalabas na talaga. Maraming dugo. Sa akin, yung dugo, pagka maraming dugo, kung minsan, sinasabi lang, yan ang kailangan operahan. Kasi, hindi titigil yan. Marami na akong dadating sa akin, napakaputla na ng pasyente, nahihilo na yung pasyente. Tapos, sabi ko, bakit di nyo patanggal yan? Kasi sabi ng doktor na isa, hindi naman raw sabi ko, ikamamatay mo na yan pagka hindi mo na natin tanggalin yan. So, anemia, dapat tanggalin mo yan. So, dapat sir, wala namang complication. Let's say, sa mga, marami may Almoranas, let's say, marami ng dugo, anemic na, hindi dapat may komplikasyon na, dapat yan, gawa ng... mga ilang linggo makakatrabaho na sa Almoranas. Depende kung anong klaseng operasyon ang gagawin. Marami klaseng technique na ngayon. Ano yung mga ginagawa niyong technique? Well, meron yung tinatawag na surgical, the usual surgical technique na ginagawa. Meron ng rubber banding ngayon. Meron ng may mga technique na sinusuture lang namin yung ugat. Merong stapled hemorrhoidectomy, yung may ginagamit kaming stapler. So maraming klaseng pwedeng gamitan. Kung titignan mo nga sa mga kaso ko, bihira ako mag-opera ng Almoranas. Bakit, kasi yung mga iba, pinapayuhan ko na, hindi naman kailangan, di wag ko nang operahan. Yung marami kasi na... Gumagaling nila ng kusa? Well, number 1 kasi sabi ko, lifestyle diet. change, yung diet, kailangan So, kung yung symptoms nawawala, wag mo na pakialaman yun. So, hindi lahat ng may problema na Almoranas, inooperahan.
Okay. Sir, yun pong maraming magdugo. Tanong din niya kasi di daw siya makakain ng walang sili. So, every eating niya may sili. Sili. Pwede. Ang sili kasi, ang problema sa sili, hindi naman talaga yung sili. It is ang problema sa sili is, nagda-diarrhea yung pasyente. Yun yung nagko-cause ng bleeding. Pag nagtatae. Oo. Kasi kung, sabi ko nga, sa tagal ko na sa practice, dapat napakarami ko ng pasyenteng galing Bicol. Kasi mahilig sa sili yung mga yan. Meron pa na mga pasyenteng taga Bicol, but hindi naman yung talaga umaapaw na galing Bicol lahat. Oo. So, kung alam na niyang yun yung nakikita niya at tinanggal niya na yung sili at nagdudugo pa rin yan, paoperahan na niya yan. Okay. Tingnan natin yung mga questions. Lisa, last final question. Sir, yung mga heavyweight, malalaki talaga. Nagfi-fistula ba sila? Tsaka yung mga nagbabike palagi. Uso ang biking. Diba? Yan yung bagong trend ngayon, di ba? Biking. Yung biking. Hindi naman nagpo-produce yan ng fistula. Ang nagpo-produce ng fistula is yung ating dumi ay napupunta sa maling lugar. Ang ano ba ang ibig sabihin? Balito anal fistula naman. Fistula, Ang fistula kasi, yung dumi, yung ating dumi. Natin. Okay. Yan, lapit mo. So, kung titignan mo, ang anal fistula, dito nagkakaroon ng problema. So, kung tingnan mo yung butas ng puwet, lumabas ang dumi, meron tayong gland dito in between this muscle. Yung gland na to, gumagawa yan ng mucus, ng uhog. Yung uhog na yan, kailangan makatulong yan para mag-lubricate ang ating dumi. So yung dumi, kung minsan pumapasok dito, pag pasok dyan sa gland yan, mamamagayan, magkahanap ng mapuputukan yan, magkakaroon ng abscess at magkakaroon ng connection between the outside and the inside. Okay? So, dahil ba mataba siya, nagkaroon siya? Hindi yun eh. Ang alam na natin, mas madalas ito mangyari sa lalaki kaysa sa babae. More common sa lalaki. Ano gamutan sa anal fistula? Pwede bang kusang magsasara? Hindi. Kung pwedeng gamutin ng kusang magsasara, ako mismo mag-advocate yan. But wala kami, as of now, wala pa rin gamot yan kung hindi operasyon. Madali lang operasyon? Most of the time, madaling operasyon. Kaya lang pwede maging complex type yan. Ang complex type, napakahirap gawin dahil pwedeng iba-ibang lugar na napupuntahan. Yung butas o yung external opening, ang pinakamasamang nakita ko, umabot hanggang tuhod. Ha? Mula dito, pumunta sa tuhod? Pupunta sa tuhod. Yung dumi? Yung dumi, bumababa hanggang tuhod. So, yun yung, of course, extreme. But most of the time, meron lang track. But yung track na yan, kailangan malinis yan. Okay. Now, importante na yung gagawa ay marunong. Kasi kung hindi marunong gumawa, mawawalan ka ng control. Okay. Yun ang problema. So, pag nawalan ka ng control, for life, mawawalan ka ng control. Sige. Okay. Lisa. So, maraming salamat. Nako, ang dami nagko-comment. Meron daw kayo, sir, na operahan ang colon cancer. 5 years na daw siya. Okay. Maraming salamat daw. Okay. Yan, meron daw siyang tuwing asigra, abna, meron daw siyang almoranas. Pag dudumi siya, lumalabas. Tapos pinapasok daw niya ulit. Yes, oo. Okay yung pinapasok. Ang ibig sabihin nun, grade 3 yan. Meron kang internal hemorrhoid, lumalabas siya, na kailangan itulak mo. Grade 3 yan. Now, kung minsan ang ginagawa namin dyan, sa office lang, pwede i-rubber band ligation yan. Rubber band lang? Oo. Kahit yung mga internal, kaya nyo rin i-rubber band? Yung internal ang ni-rubber band. Yung external, hindi pwedeng i-rubber band yan. Ang internal? Yes. Paano nyo binubuksan yung puwet, sir? Di ba masakit yun? May instrumento dyan. May 5-minute procedure ng... 5 minutes lang. So yun, pwede na po sa inyong klinika. Usually sa office lang ginagawa. Magkakaroon kayo ng mga pasyente dito, sir. Maraming mga patients sa room na to. Okay. Sir, maraming salamat, sir. Any final comments sa ating kababayan? Ang dami nag-like. Yung isa nga, parang
may 10,000 likes na sa kanila. Well, Final ang message. una is maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng show ni Doc Lisa at Doc Willie. Sila nga ang tingin ko bayani ng ating medical world ngayon eh. Kasi sila ang nakakapagturo ng mga maliliit na bagay na akala natin maliliit na bagay. Kaya lang sila ang sa akin napakalaki ang pagtingin ko sa dalawang doktor na ito. Doc Willie at Doc Lisa ang sana magpatuloy itong programa na ito kung in the future kailangan uli akong tawagin ay Yes, tatawagin natin. ay nandito naman ako at sana makatulong rin ako sa inyo. Sir, thank you very much. Dahil sa sinabi niyo, sir, biglang dumami yung chat. Kaya nakita niyo, ang lalaki ng mga chat. Actually, kami ni Doc Lisa, kasi parang, ano lang naman kami, parang tulay lang. Kami lang yung daanan, kami lang ang tulay. Pero yung talagang expert at talagang magagaling na talagang yung life nyo nilalagay nyo talaga sa surgery. At last na lang, pag nag-opera si Dr. Ramon Estrada, merong minsan mga 5 hours, 10 hours, di ba? Kuminsan. Merong gano'n talagang serious, 5-10 hours, nakatayo. Talagang pagod na pagod kayo. Gano'n kahirap. Ang sinasabi ko nga, pagka sinabi ko, wala na akong magagawa, talagang binigay ko na lahat sa pasyente. Kaya hindi ako tumitigil until kaya ng katawan ko, kaya ng katawan ng pasyente. Susubukan ko talagang masolusyonan ang problema. Okay. Amen. Salamat. Thank you very much. Ang re-request lang natin sa ating kababayan, isa lang po, share lang. Paki-share ang video para makita ng kapwa layman, kababayan natin, at kapwa doktor, lalo na medical student, para marinig nila yung mga wisdom at galing ni Dr. Ramon Estrada. Bye-bye! Thank you. Salamat.